Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayaw namin sa taong walang utang na loob. Yes! Nung namatay si Ferdinand Marcos, ilang presidente ang dumaan, hindi siya nalibing. Nung dumating si Duterte, ipinalibing si Ferdinand Marcos. Ngayon, walang utang na loob. Yang si BBM. Nangampanya si BBM, sabi niya, ang bigas na 1 kilo gagawing 20 pesos. Ngayon, bakit ang 20 pesos naging 60 pesos? Imbis na bigas ang pababayin, ang pinababa, shabu. Noong panahon ni Duterte, nagtatago ang mga adik at mga pusher. Ngayon, lahat ng mga drug lord bumalik dito sa Pilipinas. Lahat ng tao nagsasyabu. Bakit? Pati ang nangunguna sa atin, Pangulo natin, adik. Tara na, panoorin natin ang buong video. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako nga pala si Kuya Mark, ha? Isa rin akong vlogger na nagdadawa sa social media. Isang ustads. So siyempre, kaya kami nanditong mga Muslim kasi mahal namin si Duterte. Ayaw namin sa taong walang utang na loob. Yes! Nung namatay si Ferdinand Marcos, ilang presidente ang dumaan, hindi siya nalibing. Nung dumating si Duterte, ipinalibing si Ferdinand Marcos. Ngayon, walang utang na loob. Yang si BBM. Nangampanya si BBM, sabi niya, ang bigas na 1 kilo gagawing 20 pesos. Ngayon, bakit ang 20 pesos naging 60 pesos? Ang bumaba, shabu. Imbis na bigas ang pababayin, ang pinababa, shabu. Grabe! Ngayon, kung ano-ano pang pinagsasabi nila kay Duterte, iniimbestigan bakit ka pumapatay. Noong panahon ni Duterte, nagtatago ang mga adik at mga pusher. Ngayon, lahat ng mga drug lord bumalik dito sa Pilipinas. Lahat ng tao nagsasyabu. Bakit? Pati ang nangunguna sa atin, Pangulo natin, adik. Kung sino ang galit kay Duterte, automatic na yan. Pag galit ka kay Duterte, pati ikaw, adik ka. Adik lang ang galit kay Duterte. Adik lang ang galit kay Duterte. Pati ang si Martin Romualdez na parang baboy. Upal ka! Upal ka para sabihin ko sa'yo. Pati yung asawa ni BBM na parang zombie kung maglakad. Pare-parehas kayong mga upal. Kami mga Muslim, lahat ng Muslim sa buong Pilipinas, supporter kami ni Duterte. Hindi kami papayag na mga Muslim na galawin nyo si Inday Sara, pati si Duterte. Loyal kami kay Duterte. Pati ang Senado, galit sa kay Duterte. Ibig sabihin, pati kayong mga nasa Senado, adik. Pati ikaw, Risa Ontiveros. Kung makaimbestiga ka kay Tatay Digong, akala mo Diyos ka. Pero yung 90 billion na kinurakot mo noong nasa PhilHealth ka pa, 90 billion, inurakot ni Risa Ontiveros. Imbestigahan mo muna ang sarili mo bago mo imbestigahan si Tatay Digong, Risa Ontiveros. Mas masahol ka pa sa COVID-19. Mga yawa kayo. Pati yan sa mga sa Quadcom na yan sa committee, may nalalaman pa kayong pa-imbestiga-imbestiga? Lalo na yung Atras Abante. Si Pastor Atras Abante, kalma lang kayo. Kasi ang taong galit sa pumapatay sa adik, automatic na yan, adik na rin yan. Eh kami, mahal namin si Duterte. Nagpapasalamat kami sa kaming mga ustads kay Duterte. Bakit? Kaming mga ustads, ayaw namin ang adik. Dumating si Duterte, tinatay ang mga adik, kaya malaking pasasalamat namin. Ngayon,
Lahat kayong galit kay Duterte, matik na yan. Ako na nagsasabi, adik kayong lahat. Thank you very much, Sukran. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mauli ang panahon na magpausap ang tanang tabuhin nyo patulong sa Malacanang! Salamat sa iyong suporta sa nananahaling campaign na kabog tapoy na po sa gobyerno nato nga puro lang pangurakot sa kabanan. Unang-una, wala silang business para malaman yon. Dahil ang confidential, kaya nga yan naging confidential, dahil hindi mo dapat alam yun. Pero, may mga pera ng bayan na dapat alam natin kung paano ginagastos. At yun yung mga pera na pinagtatayo ng mga flood control projects, yun yung mga pinagtatayo ng mga kalsada natin, ng mga irigasyon at mga kung ano-ano pang infrastruktura para i-build itong bansang to. Ikaw, Bongbong Marcos, inabuso mo yung salitang nation building nung eleksyon, putang ina mo, wala ka palang balak na buuin tong bansang to! Kayong mga nasa House of Representatives na napakakukupal ninyo na magmalinis, na akala mo meron kayong amor sa paggasta ng pera ng bayan, pero hindi nyo sinasabi sa amin kung paano nyo nililiquidate ang MOOE nyo! Para sa'yo yun, Martin Romualdez, Dong Gonzales, JJ Suarez, na saan katerga ang kaso mo sa ombudsman, nagsinungaling ka pa, kumuha ka pa ng clearance, kunwari wala kang kasong putang ina mo ka. Galit na ang mga tao sa inyo. At sa totoo lang, itong nangyaring ito kay Inday Sara at kay Atty. Zuleika, this is, you know, it is the, the straw that broke the camel's back. Hindi na namin pwedeng tiisin yung ganito. Kung hindi tayo magre-react, kung hindi tayo lalabas, at hindi tayo kikilos, yung kinabukasan ng mga anak natin at ng mga anak ng anak natin, wasak na. Wala na tayong aabutang Pilipinas pagtungtong ng 100 taon, 50 years. Lahat ng pera natin nandito na sa mga pamilyang korap lahat. Kabado na nga ang mga buhayang mambabatas sa pangunguna ni Martin Romualdez o mas kilala sa tawag na Tambaluslos matapos mag-anunsyo ang Iglesia ni Cristo na magsasagwa sila ng malaking rally laban sa impeachment kay VP Sara Duterte, na umaayon sa pananaw ni Pangulong Marcos na hindi siya dapat ma-impeach habang naharap ang bansa sa mas matinding issue. Ang panawagan ng INC para sa kapayapaan ay binibigyang diin ang kanilang dedikasyon sa pambansang katatagan. Gayunpaman, para sa mga kongresista at senador na sumusuporta sa impeachment, ang rally na ito ay nagpapahiwatig ng isang makapangyarihang mensahe. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa hindi makatarungang hakbang na ito, hindi ka lang lumalaban kay Vice President Sara Duterte, lumalaban ka rin sa buong Iglesia ni Cristo na milyon-milyon ang miyembro. Hindi nakakagulat na ang mga politiko ay laging nag-aagawan para sa pag-endorso ng Iglesia ni Cristo sa panahon ng halalan, dahil sa totoo lang, sinuman ang kanilang susuportahan ay tiyak na mananalo. Kaya naman sa mga sumusuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, good luck sa paglaban sa mismong organisasyon na may napakalaking kapangyarihan sa mga kandidato. Hindi ka lang nakikipag-away sa Vice Presidente, lumalaban ka rin sa kalooban ng mga tao sa naturang relihiyon. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, hindi nangingialam sa politika ang INC, ngunit itong administrasyon na ito, lalo na ang Kongreso, sinisira ang reputasyon ng INC
at hinihila sa magulong politika. Kaya hindi tama ang manahimik pa. At lalo lang lalala kung ma-impeach si Vice President Sara. Bihira ako makakita na ang INC nagkakaisa para mag-rally. Solid ang religion pala na ito. No to impeachment. Sayang ang panahon, ang pera sa gagastusin. Ang sumira kay Marcos yang si Tambaloslos at asawa niya. Takot siya sa pinsan at asawa niya. Hindi niya kayang kontrolin at bakit? Dahil ba't may alam si Tambaloslos na sikreto? At baka balik na rin siya, kaya tahimik na lang siya sa pinaggagawa ng pinsan niyang umaastang presidente na ngayon. Think of it, isang malaking kalukuhan ng impeachment na yan, isa lang malaking pamumulitikan ng NPA para guluhin ang sambayanang Pilipino. Ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nelson, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang daming ang problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. At hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa at kapayapaan ng bansa. Ops! Huwag ka munang mag-out. Mag-iwan ka ng mensahe nang malaman namin kung ano ang opinion mo.